Hi mga palangga, it's me again JP, and in this video, I'm so excited to share with you mga palangga about an update with my BPI Amore Cashback Credit Card. So I'm going to share with you mga palangga the total cashbacks I earned from the year 2023, and also share ko na rin sa inyo kung paano ko nga ba na-redeem yung cashbacks ko with this Amore Cashback Credit Card. So without further ado, let's get started! I have uploaded many videos mga palangga with this BPI Amore Cashback Credit Card before last year of 2023, and as I promised din dun mga palangga na gagawin ko siya ng video or an update with the total cashbacks na ma-earn ko for the whole year 2023 and kung paano ko nga ba ma-redeem yung cashbacks ko with this BPI Amore. I started using this BPI Amore mga palangga, which is my first credit card last January 2023. And every month mga palangga, aside from tracking my usages, tiyatrack ko din mga palangga yung na-earn kong cashbacks per month. I also decided din mga palangga na hindi ko muna i-redeem yung cashbacks ko, which is tapusin ko muna yung buong year ng 2023, ipunin ko muna siya, then saka ko siya i-redeem after the year 2023 para isang bagsakan lang yung aking pag-redeem at para malaki-laki din yung aking may ipon na cashbacks. At sa mga wala pang idea about this BPI Amore Cashback Credit Card, so it's just the same how other credit card works. The good thing with this type of credit card mga palangga is you'll get cashbacks in a minimum of 1,000 pesos each spending. So if you will use this mga palangga to groceries or supermarkets, you'll get cashbacks of per percent. And then if you'll use it naman with paying your utility bills and also in drugstore, so you'll get 1%. And lastly, if you will use it to all other spending, you'll get 0.3%. Again, dapat in a minimum of 1,000 pesos for each transaction. So with my first credit card mga palangga, binigyan ako ni BPI ng 35,000 pesos credit limit. Pero hindi ko siya sinasagad mga palangga sa paggamit every month. So usually nag-average lang yung spending ko around 15 to 20,000 pesos per month. Average na yon. And then ginagamit ko lang din siya kasi mga palangga sa pambayad ng mga bills, pambili ng mga groceries or sa supermarket. So, dun ko talaga ginagamit itong BPI Amore Cashback Credit Card. Lalo na kapag ang spend ko is nasa more than 1,000 pesos. So, i-take advantage ko na yung paggamit nitong BPI Amore Cashback Credit Card para sa cashbacks. At pagdating naman sa cashbacks mga palangga, since natatrack ko yung cashbacks ko na nakuha per month, basically nag-average siya around 250 pesos per month yung cashbacks na na-earn ko sa paggamit nitong BPI Amore Cashback Credit Card. Again, nakadepende yung ma-earn mong cashbacks doon sa total spending mo din for that month. Nung nagsimula akong gamitin itong BPI Amore Cashback Credit Card mga palangga, natatrack ko yung cashbacks na na-earn ko sa mga emails na receive ko or automated emails na na-receive ko from BPI. So every month, nagsisend talaga sila ng email kung magkano na nga ba yung total cashbacks na na-earn ko of using this BPI Amore. And there are also times na nagtatanong din ako sa kanilang customer service at tuwing tumatawag ako sa kanila. So pinapacheck ko na rin sa kanila kung magkano na nga ba yung available total cashbacks ko with my Amore Cashback Credit Card. Pero started nung July mga palangga last year, nag-stop na yung pag-receive ko ng emails. And not just only July, but July, August, up until September. So, nung September mga palangga, the good news is, nag-reflect na yung cashbacks doon sa statement of account ko o doon sa SOA ko. Kasi before, hindi talaga siya nag-reflect. Pero started nung September, so tuloy-tuloy na siya nagre-reflect yung total cashbacks na na-earn ko, which is easy for me na para matrack kung magkano na nga ba yung total cashbacks ko unlike before. So, i-reveal ko na kasi yung mga palangga, yung total cashbacks na na-earn ko for the last year, 2023. So, noong January mga palangga, I earned 123 pesos kasi kakastart ko pa lang that month. And then, noong February, naging 540 pesos na siya. And then, noong March, naging 1,069 pesos. Then, nung April mga palangga, naka-receive ako ng email from BPI na qualified daw ako sa promotion nila, which di ko rin naman in-expect mga palangga, pero nadagdagan yung cashbacks ko ng 10,000 pesos. So, ang laki nun mga palangga. Kaya naman, nung April mga palangga, yung naging total cashbacks ko na is naging 11,361 pesos. And then nung May mga palangga, naging 11,604 pesos na siya. And then nung June, naging 12,059 pesos.
And then, nung July to August mga palangga, doon na nag-stop yung pag-receive ko ng emails, kaya hindi ko na masyado na-track yung cashbacks ko with that months. Pero nung September, dahil nagre-reflect na siya doon sa statement of account ko, nakita ko na doon na naging 12,534 pesos na siya. And then, no October, naging 12,767 pesos. And nung November naman, naging 13,036 pesos. And for the last month of December, naging 13,228 pesos. So, nag-end up nga siya mga palangga for 13,228 pesos, which is the total cashbacks na na-earn ko for the whole year 2023 of using BPI Amor Cashback Credit Card. So, sobrang natutuwa talaga ako mga palangga at hindi ko talaga pinagsisihan yung paggamit ng BPI Amor Cashback Credit Card, which is my first credit card din talaga. So, I'm so really thankful and I'm so really blessed as well na magkaroon ng 13,200 pesos, which is sa cashbacks lang yun sa paggamit nitong credit card. So, dito ko nga na-confirm mga palangga na meron ka talagang benefits or malaki talaga yung benefits na makuha mo every time that you will use your credit card. Pero dapat sa tamang paggamit. So, it's not just only para ma-increase yung ating credit ratings or ating credit score, but also you'll get benefits then every time that you will use your credit card to your spending. Kaya for me mga palangga, sobrang sulit talaga ang paggamit ko nitong BPI Amor Cashback Credit Card. Ang laking amount na nung 13,200 pesos at akalain mo lang yun dahil lang yun sa cashbacks na na-earn ko sa paggamit nitong credit card na ito. Pero sa tutusin lang talaga, kung wala lang yung pro, kung hindi lang ako na-qualified nung April promo na 10,000 pesos, siguro mga nasa 3,200 pesos lang yung ma-earn ko talagang cashbacks. Pero dahil nga na-qualified ako dun sa meron silang promo na hindi ko naman na-expect na dagdagan siya ng 10,000 pesos. Kaya nakakatuwa din, di ba? Pero kung wala man siyang promo na 10,000, it's okay din kasi meron din ako 3,200 pesos, which is it's malaking amount din yun mga palangga at malaking tulong din yung amount na iyon. And last January 5 nga mga palangga, this year 2024, so ayun, tumawag na ako ng customer service nila para i-redeem yung cashbacks na na-earn ko for the whole year 2023. Pero dahil nga naka-increment daw siya ng 500 pesos sa pag-redeem, so out of 13,228, ang na-redeem ko lang mga palangga is 13,000 pesos. So ayun, tinulungan ako ng customer service mga palangga para mag-file ng redemption for a total of 13,000 pesos. And para may mga palangga, yung cashbacks na na-earn ko dito is hindi siya in the form of cash, yung pag-redeem mo is hindi cash yung ibibigay sa inyo, kundi pambawas or pang-deduct siya mga palangga with your total outstanding balance sa inyong credit card usages. So, kung gusto nyo mga palangga magamit ang inyong cashbacks na na-earn with your BPI Amor Cashback Credit Card, ang una nyo munang gawin is gamitin nyo muna yung credit card, spend nyo muna yun, depende sa kung ano yung cashbacks na meron kayo. And then, once na na-spend nyo mga palangga, pwede na kayong tumawag kay customer service nila para i-redeem yung cashbacks nyo. And then, ang gagawin nila mga palangga is i-deduct na lang nila yung cashbacks mo doon sa total na nagamit mo or doon sa total outstanding balance mo with your credit card. So, this January statement nga mga palangga, ang total na nagamit ko with my credit card or total outstanding balance ko is 17,870 pesos and 03 or 03 centavos. Then, sabi ng customer service na nag-assist sa akin for cashback redemption na it would takes like 10 business days daw mga palangga bago mag-reflect yung cashbacks doon sa aking account or bago siya ma-deduct doon sa total outstanding balance ko. So, which is 13,000 pesos dapat yung ma-deduct ko from the 17,000 pesos na total spend ko. At dahil January 5 ko siya mga palangga na filed, so counting 10 business days, in-expect ko na magre-reflect yung cashbacks ko sa account ko, which is on or before January 19. And then, I decided din mga palangga na sa ako na lang bayaran yung bill ko kasi hindi pa naman due yung bill ko sa 27 pa naman. So, nagplan ako mga palangga, I decided na antayin ko na lang muna mag-reflect yung cashbacks na na-redeem ko bago ko bayaran yung difference ng amount. And nung January 10 nga mga palangga, which is after 5 days lang from the date na nag-submit or nag-request ako ng pag-redeem ng aking cashbacks, nag-reflect na mga palangga yung aking na-redeem na 13,000 pesos sa account ko. So, lumalabas na doon na negative 13,000 pesos. At naibawas na nga siya mga palangga doon sa total outstanding balance ko noong January 10. At dahil nga nabawas na siya mga palangga doon sa total outstanding balance ko, yung naging remaining balance ko na lang for January is 4,870 pesos and 03 centavos. So, yung difference na lang na yun mga palangga o yung remaining amount na lang mga palangga, yun na yung binayaran ko na nag-post naman noong January 11.
O diba, sobrang sulit talaga kasi hindi ko din maisip na from 17,000 pesos, naging 4,870.03 na lang yung nabayaran ko for the month of January. Kaya naman super happy talaga ako with this BPI Amore Cashback Credit Card. At sa mga napapansin ko din, sa mga nababasa kong comments with my previous videos, na madami din talagang satisfied sa paggamit nitong BPI Amore Cashback Credit Card. Kaya naman for this year 2024, so I will still continue to use this BPI Amore Cashback Credit Card sa mga spending ko, especially with essentials, paying with groceries, and also sa mga utility bills. As long as more than 1,000 pesos mga palangga, talagang gagamitin ko tong BPI Amore Cashback Credit Card para ma-take advantage yung cashbacks. So that's it for this review mga palangga. I hope na nakatulong or naging helpful itong review na to mga palangga with this BPI Amore Cashback Credit Card, lalo na sa mga palangga natin dyan na nagbabalak kumuha ng credit card. So I highly recommend BPI Amore Cashback Credit Card ang piliin nyo. At sa mga kapwa user ko na din with this BPI Amore Cashback Credit Card, share nyo din mga palangga in the comment box kung ano yung naging experience nyo, kung satisfied ba kayo sa paggamit nitong type ng credit card, para naman magkaroon din ng idea yung iba nating mga palangga na nagbabalak kumuha ng credit card. And again, reiterate ko na mga palangga na hindi po ako empleyado ng BPI, hindi po ako nag-work sa BPI, okay? So kapag may mga questions kayo or account-related concern, please tumawag na lang po kayo ng BPI Customer Service kasi hindi ko kayo masasagot. General information lang. At saka share ko lang din sa inyo mga palangga kung ano nga ba yung naging experience ko as a user of this BPI Amore Cashback Credit Card. So I hope na naging helpful itong review natin mga palangga with BPI Amore Cashback Credit Card. If yes, please give this video a thumbs up para naman ma-recommend YouTube algorithm sa iba nating mga palangga need insights about this type of credit card. And if you want more helpful videos like this, please consider subscribing in this channel din po and hit the bell notification button para update kayo every time that we upload a new videos. Thank you so much mga palangga for your continuous support at maraming salamat din po sa panonood ng video na ito. Once again, it's me JP and I'll see you all on our next video. Bye!